ayon po sa paliwanag ni BP Sara, maraming pagkukulang si BBM bilang presidente. Hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy sa ating mga kababayan. At tandaan po natin, no, walang pagkakataon na sumalubong po si BBM dito po ah, sa mga OFW natin na tumakas mula po sa digmaan diyan po sa gitnang silangan. Di po nakitaan ang malupit pa nito, nangangatwiran pa po ang spokes o hindi ko alam kung ano talagang PCO Yusek na si Auntie Claire, na kaya daw po hindi nakikipagkita, hindi sumasalubong si BBM, ay very busy daw po ang Pangulo. Ibig sabihin niya walang pagpapahalaga sa kanya yung mga OFW. Alam mo si Tatay Digong, bago ipahuli ng mga traidor ng mga Pilipino, nakita ko, nasaksihan ko, naroon ako sa Hong Kong. Yung huling mga araw na malaya pa o mga huling araw na malaya si Tatay Digong. Nasaksihan ko kung gaano siya kamahal ng mga OFW. Tumilip lang sa bintana at kumuway si Tatay Digong eh. Nag-iiyakan na yung mga OFW sa Hong Kong eh. Sa tingin ko po, eto, ilang taon nang wala si Tatay Digong nun? 2 taon? Ito po sa tingin ko, itong presidente natin, pagkatapos ng panunungkulan nito, wala na. Hindi mo na makikitaan niya na magtitipon-tipon yung mga OFW para sa kanya. Sa Hong Kong po, makikita nyo, maliit lang yung venue, puno yung loob, mas maraming tao sa labas. Walang empathy, walang sympathy. Pero dugtong pa natin yung sinabi ni BP Sara. More than that ay yung problema at iskandalo sa paggamit ng pera ng taong bayan. O, di ba? Ito po ang issue. At ang lalakas po, sa totoo lang po, siya na nagbunyag, kunwari. Pinunyag niya daw di umano. Yung, kaya lusot daw siya eh. Ako nga nagbunyag niyan eh. Paano nga mo nga naman sisisihin? Eh halatang halata naman po, Mr. President. Yung sinabi niyo po, lahat kayo sa gobyerno, na noong Disyembre maraming makukulong, wala ni isang nakulong na malalaking tao. Kalimutan na lang. Lahat ng investigasyon, palabas lang pala lahat. Tapos na yung ICI. Ni wala tayong narinig na napakulong na malaking tao. Hindi na rin nag-iimbestiga si Lacson, pangangatawan na niya. Kusa nang lumalapit kay Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair. Kusa nang lumalapit. Yung ebidensya, sabi niya, where the evidence will lead us. Kusa nang nilalapitan ng ebidensya, ayaw pantukain. Naghanap pa ng butas, sabi ba naman, no? Isasalang lang namin yung 18 ex-Marines kung babaguhin nila yung testimonya nila. Eh anong uri ng mga testigo yan kung nagbabago ng testimonya? Di mo ba naisip yun, Senator Lacson? Halimbawa, pinatulan ka, nagbago ng testimonya. Eh kami mismo, tututol na dyan sa grupo na yan. Ano kami maniniwala sa inyo? Pabago-bago kayo ng testimonya. Porket sinabi lang ni Lacson, babaguhin na. Kaya mali po eh. Pero tingin ko naman, natansya na yan ni Lacson na hindi siya magbabago tong 18 Marines. Kaya, palusot niya lang yan para hindi mag-imbestiga. Pero ito po ang hamon namin sa iyo, Senator Lacson eh. Kahit po paulit-ulit na ako rito.
Sige, may katwiran ka sa 18 Marines. Ano naman katwiran mo kay ano, kay Yusek Bersamin? Bakit ayaw mo siyang imbitahin? Ano naman katwiran mo kay Jojo Cadiz? Bakit ayaw mo siyang imbitahin? Ano naman ang katwiran mo dun sa mga iba pang maliban sa mga taga Bulacan at sa Diskaya? Ano naman ang katwiran mo sa iba pang mga kontraktor? Bakit ayaw mo silang imbitahin? Wala naman silang affidavit. Iimbitahin mo sila. Yan yung sinasabi ko.